Pag-usapan natin yung ligaw na nakikita niyong post dito. Mayang kings and queens, quick thoughts. Let's go. Ano yung purpose ng ligaw? Making the girl fall in love, correct? Impressing the girl, correct? So my deepest question, ladies and gentlemen, pagdating sa ligaw, do you honestly think and feel na mas makikilala nyo yung tao kapag niligawan ninyo o nagpaligaw kayo? Yes or no? Because in my perspective, kapag nanligaw ka, best foot forward ka. At kapag nililigawan ka, pa-demure ka naman. So what do we always see kapag may nangyayaring ligawan? Everything is green. Tunay ba talaga tayong nagkakakilala? Kung pinipeke naman natin yung isa't isa? Hell no! That's exactly the point. Another take is, kapag sinabihan ka daw na wala kang pag-asa, titikil ka na. Natural. No means no nga, di ba? I have numerous of women na nagtatanong sa akin through my messages or sa live ko. Nakikita yan ng mga audience ko pag nagla-live ako. Na ang problema nila sa mga lalaki na kahit sinabihan na nila ng no, ni-reject na nila, nagpupumilit pa rin. So see, it's a huge problem. Ngayon, dinadagdagan nyo yung problema dahil gusto nyong ilagay yung narrative as men, pag sinabihan kayo na wala kayong pag-asa, magpumilit kayo, which is entirely wrong. Kapag sinabihan kayo na wala kayong chance at wala kayong pag-asa, tumigil kayo kasi wala kayong mababago sa magiging desisyon nila. Tsaka stop romanticizing things na ganito yung pangyayari. Na yung tipong merong gustong iba yung babae, tapos ikaw magpupumilit ka, maghihintay ka. Tapos success, nahintay mo siya, naging kayo at the end. Alam nyo yung tunay na nangyari. Wala kasi siyang chance dun sa tunay na gusto niya. Kaya nagsettle na lang siya dun sa nakapaghintay sa kanya. Now, is that love? Hell no! Natutunan ko na lang siyang mahalin kasi palagi siyang nandyan. Tangina. Hindi kanya natutunang mahalin, pre. Wala lang talagang siyang choice na paglalaanan ng pagmamahal niya. Ang ending, last option ka. Yun ang gusto nyo maging narrative na tanggapin? Yun ang gusto nyo gawin? By all means, go ahead, man. Hindi na tayo bata. Pag sinabi nyong ayaw nyo, ayaw nyo. Pag sinabi nyong gusto nyo, gusto nyo. Tangina, ano tayo dito? Naglalaro? 15 ka ba? Kaya fuck ligaw, man. Enter the talking stage. Bilisan nyo lang dun. Be exclusive to each other. Importante may clarity at may intentions. Kasi pag-usapang pag-ibig, kailangan may maturity. Hindi nyo papasukin ang isang sitwasyon kung saan mangangapa kayo sa dilim. Don't ever encourage people to settle and be an option to people. Enter exclusivity instead, ladies and gentlemen. And then that's when you weigh if this connection is relationship worthy. Kasi kapag nasa exclusive dating kayo, makikita nyo na lahat ng red flags dyan. Why? Because you're gonna get comfortable with each other. Gusto nyo malaman kung ano ginagawa ng mga tunay na lalaki? Tulad nung sabi sa post, hindi nila kayo dadalhin sa situationship. Dahil ang situationship ay bullshit. Sasabihing mahal ka pero hindi kayang panindigan yung pagmamahal niya. Mas lawakan nyo kasi yung pag-iintindi sa pag-ibig. Hindi mo kailangan magpumilit kung ayaw sa'yo. Pero hanggat nananatili sa pagbebeg at paghahabol yung pag-ibig para sa'yo, hindi tunay na magiging malaya at masaya ang puso mo. Shout out to all the men, women, and the people who are part of the LGBTQA+++. Hindi nyo kailangan gawin ang lahat para lang matanaw kayo. Kasi meron at meron magmamahal sa inyo, matutunan nyo lang magpakatotoo. At ang pinaka-importante sa lahat, tumanggap din kayo ng totoo. Mananatiling tunay na magkaiba ang may kailangan lang sa'yo sa handa kang mahalin ng buong puso. Nice.